bakit masaya ang Tatay Digong namin ngayon, no? Ayan, bago po natin pag-usapan ngayong araw na ito, ay huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na rin ho yung notification bell para updated po kayo sa mga balitang ihatid ni Banat Mandaya. Ayan, ito na mga kababayan. Yun nga, mga kababayan, sinasabi ko, bakit si Tatay Digong, no, former president, ay masayang-masaya ngayon, no? Kasi kahapon mga kababayan, no, August 26, 2025, ando na ho lahat yung, kasi yung pangarap niya mga kababayan, yung inaasam niya talaga, gusto niya talagang mangyayari, yung sabay, no, yung Big Four, sabay yung Big Four, no, na bumisita sa Dahig, no, sa Netherlands, sa ICC detention, no, yung apat niyang anak, no, si Ma'am Kitty, si BP Sara Duterte, si Kumpulong at saka si Mayor Baste, no. Pero yun araw na yun ay masayang-masayang Tatay Digong, ngunit yung pinipilit na ipasakay siya sa eroplano para dalhin dyan sa Dahig, no, ay napakalungkot mga kababayan. Kamaliktaran yung nangyayari sa kanya, no, dahil yun rin ang araw na ay sinibak sa pwesto si General Torre. Ay nako, ito nga ba naman, ito ba'y karma o ano ba? Para sa inyo mga kababayan, no? Itong nangyayari kay General Torre, ano kaya, no? Plano ba o karma o senaryo ba o ano? Pero ito lang ang masasabi ko, no? Kamaliktaran ho yung nangyayari, no? Kasi nakikita na yung future president, no? Yung apat future president yan mga kababayan, no? No? Tatak Duterte yan no? Ito, siyempre, sino nga naman yung hindi maging masaya? Sabay dumalaw sa detention center, detention facilities, yung apat na anak mo na yun mismo ang gusto mong mangyari, no? Maliban sa mga chikabib niya, yung gustong-gusto niya talaga, no, na makita yung apat na anak niya nga sabay dumalaw doon sa detention, no? So, ito na, nangyari na yan mga kababayan, nasa Dahig na ang apat na magigiting na may future maging presidente ng Pilipinas, na mamumuno ng Pilipinas mga kababayan, ang Big Four na Duterte. BP Sara Duterte, Miss Kitty, at saka si Kumpulong Duterte, at saka si Mayor Baste Duterte, no? Ngunit ang itong unggoy na to, no, nga nagpabida-bida, nga pinipilit siyang isakay sa eroplano para dalhin dyan sa Dahig, ay ang ngayon, ang kalungkutan ang natatamo, no? Yon. Yung high-ranking din na official dyan sa PNP ay sinibak niya rin. Tapos yun pa ang pinalit sa kanya. Hay nako. So kahapon formal na talaga nga inidorso si Nartates, no? General, no? Nartates, no? Yun ang tinanggal niya, no? Nasa high ranking official din yun, tinanggal niya, no? Tapos, ngayon, yun ang pinalit sa kanya. Ang nangyari, si General Torre, sa turnover ay hindi na dumalo. Nakakahiya. Yung pamilya niya is kagabi daw, no, August 26, kahapon ng gabi, nagsimula na daw magbalot-balot yung kaanak niya, yung mga anak niya, at saka yung asawa niya, yung pamilya niya, no, kasi lilisanin na niya yung krame, no. Ano kayang nararamdaman General Torre ngayon? Isip na siguro na isahan talaga siya ba, no? Naisahan na talaga. Wala na tapos na ang trabaho, tapos ng trabaho. No, hindi na kailangan pabida-bida dyan kasi wala na. Gamit ka na, tapos ka nang gamitin, di ba? Ginamit ka na.
Oh, si ano ngayon, ang gawin mo na lang, tumistigo ka na lang. Ay, nako, ayan mga kababayan, no? Ewan ko talaga. Pero hindi talaga abot langit talaga yung saya ng aming former President Rodrigo Roa Duterte ngayon mga kababayan kasi nasa dahik na yung 4 na anak niya maliban sa mga chicks niya, no? Tatay Digong, mabuhay ka. Antayin ka namin sa inyong pagbalik, no? Yan. Andito lang yung mga kababayan nga nagmamahal sa iyo, no? Dahil uupo ka ng mayor dito sa Davao City. Yan, bring him home, ang Tatay Digong namin mga kababayan. So yan mga kababayan, maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo po ang usaping ito ngayong araw na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga balitang iatid ni Banat Mandaya. Ito po ang Bumabanat.